Good day, grade 9 students. This is our last pre-recorded video for 2021, and actually this is also the last recorded video for this chapter. Okay, so nung mga nagdaang discussions natin, we discussed about quadratic equations. We also discussed about quadratic functions at nakita natin kung ano ang differences between the two. Okay, so para sa pre-recorded video na ito, specifically, we will be discussing yung tinatawag naman po natin na quadratic inequalities. Okay? So, sa video na ito, makikita natin kung ano pa talaga yung pagkakaiba ng quadratic inequalities dun sa mga alam natin na quadratic equations and also quadratic functions. Okay? At the same time, mas magpo-focus po tayo kung paano ba tayo makakapag-solve ng quadratic inequalities. So, kung i-recall lang po natin dati, nung tayo po ay nagdi-discuss ng quadratic equations, natutunan po natin mag-solve ng quadratic equations using either of the three steps. We have factoring, completing the square, at saka yung ating quadratic formula. Okay? And then, doon naman sa quadratic functions, ang pinag-usapan po natin is how to graph quadratic functions, how to represent them aside from graphs. So, na-encounter natin yung table of values, na-encounter natin yung equations natin, and to be specific, yung ating vertex form. Okay? So, ngayon, pag-usapan natin yung quadratic inequalities. Okay? So, define muna natin ano ba ang quadratic inequalities. So, sa madaling salita, quadratic inequalities are just inequalities involving quadratic expressions. Okay? So, just to recall, kapag sinabi po nating quadratic yung expression natin, ito po ay yung mga expressions kung saan ang ating pong highest exponent ng given variable is just equal to 2. Okay? So, yung term na quadratic, lagi po siyang naka-incorporate doon sa exponent or highest exponent na 2. Now, puntahan natin yung term na inequalities. Okay? So, pinag-usapan natin yung equations at saka yung function. So, kung mapapansin nyo po, doon po sa dalawang pinag-usapan natin na yon, we're actually using the symbol na equal sign. Okay? So, kaya nga po equation, 'di ba? So, ibig sabihin nun, equal po yung dalawang sides nung ating expressions. Okay? Or equal po yung dalawang expressions na given sa atin. Now, if we're talking about inequalities, so, ibig sabihin po noon, yung isang side natin is not actually equal doon sa other side natin. Okay? So, kung meron po tayong standard form ng isang quadratic equation at saka ng quadratic function, meron din po tayong standard form ng ating quadratic inequalities. Okay? So, meron tayong apat na pwedeng ma-encounter na standard form ng quadratic inequality. So, first one is you have ax squared plus bx plus c, which is less than 0. Okay? So, kung mapapansin nyo, etong ating left-hand side naman, hindi na bago para sa atin. Ito lang po yung tinatawag natin na quadratic expression natin, di ba? So, meron tayong highest exponent dito na 2. Tapos yung A, B, and C natin are any real numbers. Tapos ang A, syempre, bawal maging equal sa 0. Okay? And then, to indicate the inequality, gumamit po tayo ng ating less than na sign. Okay? Another standard form na pwede nating ma-encounter, we have ax squared plus bx plus c is greater than 0. So, kapag po inequality, we can have less than, we can have greater than, and then yung dalawa pa pong natitira is kapag meron naman po tayong less than or equal to at saka greater than or equal to. Okay? Pwede tayong maka-encounter ng other forms, pero madalas po natin dapat gamitin yung standard form natin. Siyempre, later on malalaman natin kung bakit ba importante yung standard form. Okay? So these are just some examples ng ating quadratic inequalities. So we have x squared plus 6x plus 5 is greater than 0. So, kung mapapansin nyo, this first example ay nasa standard form kasi meron tayong ax squared plus bx plus c, tapos yung 0 natin on the other side of our inequality.
And then the next one, we have x squared minus 2x less than or equal to 24. So this is another example of quadratic inequality kasi meron po tayong symbol dito na less than or equal to, and then meron po tayo dito ang quadratic expression or yung highest exponent po natin ay equal lang sa 2. Okay? Pero obviously, the second example ay wala po siya sa standard form. Okay? And then the third one, we have 2x squared minus x greater than or equal to 6. So another example of a quadratic inequality not in its standard form. Okay? Now, ang sunod na tanong sa atin, kung alam na po natin ang definition ng isang quadratic inequality, is that paano nga ba tayo magsasolve ng quadratic inequalities? And actually, yun talaga yung concern po natin. 'Di ba? So nakaka-encounter tayo ng quadratic inequalities and then anong gagawin, 'di ba? So importante na matuto tayong mag-solve ng quadratic inequalities. So meron po tayo again na iba't ibang steps para ma-solve 'yan. Ang isa pong step is actually yung graphing. Okay? So kahit na anong quadratic inequality, pwede nating ma-solve by graphing, pero ang ituturo ko po sa inyo for this pre-recorded video is yung pagsasolve natin algebraically ng quadratic inequalities. Okay? So, ano ba yung ating mga steps para makapag-solve tayo ng quadratic inequalities algebraically? So, ibig sabihin nun, kahit hindi ka given ng graph, kaya mong ma-solve etong inequality na ito. Okay? So, the first one is to write the given in standard form. Okay? So, kung maaalala nyo, kahit nung quadratic equation pa or quadratic function pa yung pinag-uusapan natin, lagi po nating minimake sure na nasa standard form yung ating given kasi meron po mga benefits talaga or advantages yung nasa form na standard. Okay? And then after that, we have to solve for the critical values of the inequality by finding the zeros of the left side of your inequality. Okay? So meron tayong term dito na critical values. So ang critical values lamang po is actually the zeros of the left side of your inequality. Okay? So mamaya, mas maintindihan natin ano ba yung ibig kong sabihin na zeros noong left side ng ating inequality. And then the third step is to prepare the table of signs showing the critical values. Okay? So kaya po siya tinawag na table of signs is actually because ang ma-encounter po natin doon, aside from makikita natin yung critical values, makikita po natin ay mga signs lang. It's either positive or negative. Okay? And then lastly, we can determine the solution from the given table of values by getting the interval or intervals that satisfy or satisfies the inequality. Okay, so makikita natin dun sa mga examples ko kung paano ba natin makukuha yung tamang interval. Okay, at yung interval na iyon, yun po ang magpapakita sa atin ng solution noong ating given inequality. Okay, so dapat kasi since alam naman natin kung ano ibig sabihin ng inequality, alam din po natin na kapag nagsosolve po tayo ng inequality, hindi lamang po isang value ng x yung nasosolve natin. Okay? So marami pong values ng x ang pwedeng mag-satisfy doon sa inequality natin. That's why yung magiging final answer po natin para dito sa pagsosolve ng quadratic inequalities ay mga intervals. Okay? And then, you just have to write your final answer in interval notation. So dahil nga po yung makukuha nating solution ay in terms of interval, so dapat po yung final answer natin ay maisusulat din po natin in interval notation. Okay? So para mas magkaroon ng sense yung ibig sabihin ng mga steps na ito, magbigay po tayo ng examples. Okay? So let's solve example number 1. You are given the inequality x squared plus 6x plus 5 greater than 0. Okay? So, isa-isahin natin yung mga steps na ibinigay sa atin kanina. So, again, ito yung given sa atin. Ang first step natin is dapat daw maisulat natin yung ating given in standard form. Pero, kitang-kita naman po mula doon sa ating given
na ito po ay nasa standard form na kasi nasa form po siya na ax squared plus bx plus c and then greater than 0. Okay, so greater than yung ating symbol para po dito. Okay, tapos 0 na lang yung nasa right side, kaya sigurado kang standard form na po yan. Okay? Yung step number 2 po natin is to find the critical values. Okay? So, paano ba natin makukuha yung critical values natin? So, syempre, unahin natin yung pagmamanipulate lang. Ang kaya lang kasi talaga nating i-manipulate is yung left-hand side. Kaya nga po natin siya pinagawang standard form. Okay? So, yung makikita yung process na ginawa ko dito sa step number 2, pinactor ko lang po yung ating left-hand side ng ating inequality. So, the factors of x squared plus 6x plus 5 are x plus 5 and x plus 1. Okay? So, sasabihin nyo, Miss, okay lang bang mauna yung x plus 1 kesa sa x plus 5? Pwedeng-pwede po iyon. Okay? So, para makuha yung critical values natin, ang una mong gawin is to factor your given trinomial doon sa ating left-hand side. Okay? And then after that, kapag nakuha mo na yung mga factors ng ating left-hand side, makukuha mo na yung critical values natin. Okay? Paano po natin makukuha yung critical values? So, yung kada factor po na nakuha natin, i-equate lang po natin siya sa 0 para makuha natin yung ating critical values. Okay? So, yung x plus 5, pag in-equate ko siya sa 0, ang makukuha kong value ng x ay negative 5. Tapos, mula naman sa x plus 1, pag in-equate ko siya sa 0, makukuha ko lang yung value na ang x ay equal lang sa negative 1. Okay? So, yung negative 5 and negative 1 are what we call the critical values para po dito sa ating given inequality. Okay? So, ito po yung sinasabi ko dun sa step number 2 kanina na makukuha mo yung critical values mo by getting the zeros of the left side of your inequality. Okay? So, ito kasing negative 5 and negative 1 are the zeros of the left side of your inequality. Bakit po siya tinawag na zeros ng left side? Kasi kapag sinubstitute ko yung negative 5 dito, o kaya yung negative 1 dito sa ating left-hand side, magiging equal lang po siya sa 0. Okay? Kaya siya tinawag na zeros. Kasi pag sinubstitute ko yung value na yun ng x, magzi-zero yung buong given expression. Okay? So, those zeros of the left-hand side of your inequality are the critical values of your inequality. Okay? And then, after that, pagkatapos daw natin kunin yung ating critical values, ang next step natin is gawin na po natin or prepare na natin yung ating table of signs. So, careful lang tayo sa table of signs kasi dapat tama po yung mga signs na mailagay natin kasi dun po natin i-determine yung ating solution later on. Okay? So, ano nga ba itong table of signs na ito? So, sa table of signs, ang unang kailangan mong gawin ay maglagay ka ng number line. Okay? So, yung number line na yon, ang gagawin po natin doon ay ilolocate lang natin yung ating mga critical values. So, dahil yan po ay number line, dapat naka-order po yung critical values. Nasa left side, yung mas maliit, nasa right side, yung mas malaking value. Okay? So, alam po natin na ang ating critical values para dito, we have negative 5 and negative 1. So, ilalagay po natin yung mas maliit dun sa left side, which is negative 5. Tapos, yung isang, or yung another critical value natin na mas malaki, we have negative 1. Siya po yung nasa right side ng ating number line. Okay? So, dapat po laging nasa left side yung mas maliit, nasa right side yung mas malaking value doon sa dalawang critical values natin. So, kung itatanong nyo na, Miss, okay lang po bang magkabaliktad sila? Hindi ko po papayagan yun kasi we're actually talking about a number line. So, sa number line, yung lahat ng mga mas maliliit na values or negative values ay nasa left, tapos nasa right yung mga positive values or mas malalaking values. Okay po? So, dapat naka-arrange din yung ating critical values. Okay? Now, after nating mailagay yung ating mga critical values, ilalagay din po natin dito sa ating table of signs yung ating pong mga nakuhang factors kanina.
Okay? So, meron tayong factor kanina na x plus 5. So, isusulat ko siya dito sa ating left side. Tapos, yung another factor natin, meron po tayong x plus 1. Okay? Tapos, doon sa last natin na row, para dito sa table of values natin, ilalagay lang po natin yung product ng dalawa. Okay? So, kaya nga sila factors, pag minultiply mo, meron tayong product. Okay? So, multiply natin x plus 5 times x plus 1. Okay? So, yun po yung kailangan nating makita dito sa table of values natin. Okay? So, mag-start na po ako mag-fill up ng ating table of values. So, after nating mailagay yung mga factors, tapos yung product nila, ang next step po natin is i-locate natin yung ating mga critical values. So, maglalagay lang po ako dito ng boundary for negative 5 and yung boundary natin for negative 1. Okay? Now, kapag po meron tayong boundaries dito, meron po tayong tatlong intervals na ikino-consider dito. Okay? So, etong number line natin, ang boundaries natin ay negative 5 at saka negative 1. So, anong ibig sabihin nun? Lahat ng mga numbers na nandito sa left side ng negative 5, that's actually negative infinity up to negative 5. Okay, so ang ibig sabihin nun, lahat ng values na mas mababa sa negative 5. Like for example, negative 6. Okay, so that's part of the interval. Tapos, meron po tayong interval dito sa gitna ng negative 5 at saka ng negative 1. So, negative 5 up to negative 1. So, ang example po niyan is, ano ba yung nasa pagitan ng negative 5 at saka negative 1? Ang example niyan is negative 2. Tama? And then lastly, dito naman po sa right side ng ating negative 1. So, that's actually negative 1 up to positive infinity. Okay? Ibig sabihin, pataas ng pataas yung mga values na yan. So, ano daw ba ang value na mas mataas sa negative 1 or nasa right side ng negative 1? The easiest will be equal to 0. Diba? Nasa right side ng negative 1 ang 0, and 0 is obviously greater than any negative number. Okay? So, pwede nyo gawin dyan, positive 1, positive 2, positive 100. Okay lang po yun, basta nasa right side ng negative 1 or a positive number. Tapos dito, kahit hindi negative 6, kahit negative 100, negative 20, pwede po yun, basta nandun siya sa ating interval. And dito po sa gitna nila, okay lang na hindi negative 2, basta nasa pagitan ng negative 5 and negative 1, like for example, negative 4, negative 3. Okay, so ito lang po mga values na to, ang ilan sa examples ng mga values na nandyan sa mga intervals na pinakita ko. Okay, now, syempre, dahil ito yung boundaries natin, kapag po negative 5, unahin ko na to, pag negative 5 ang value ng ating x, okay, so pag negative 5 ang value ng x natin, sinubstitute ko siya dito sa ating factor, magkakaroon lang ako ng 0 siya dito sa boundary na to. And obviously, pag negative 1 ang value, sinubstitute ko dito, magiging 0 din po yung value nun. Okay? So, kung itatanong nyo, Miss, ano pong ilalagay ko dito sa tapat ng negative 5 para sa x plus 1? Okay lang po na wala na. Hindi na po kailangan. Miss, ano pong ilalagay ko dito sa negative 1 sa tapat ng x plus 5? Okay lang din po na wala na. Okay, ang kailangan ko lang makita, 0 siya dito sa x plus 5, 0 siya dito sa x plus 1, kaya nga po siya kinonsider or kaya sila kinonsider as critical values. Okay, so start na ulit tayo dun sa pagkuha ng mga signs natin. So, kaya po ako nagbigay nitong negative 6 dito, is yun po yung magbibigay sa akin ng mga signs na ilalagay ko. Okay, so ano yung ibig sabihin ko? Pag ang x po ay negative 6, okay, pag ang x ay negative 6, sinubstitute ko siya dito sa ating first factor. Magkakaroon ako ng negative 6 plus 5. The answer is negative 1. Okay, so ang ilalagay ko po sa tapat nito, sa tapat niyan, we have negative. Okay, bakit negative? Kasi nga po ang sagot pag negative 6 plus 1, the answer is negative. Okay? Ganun lang din. Kahit ang ibigay nyo dito, negative 7. Negative 7 plus 5, that's negative 2. So, negative pa rin siya.
Okay po? Nakukuha yon. Okay, next. Punta naman tayo. Sige, isa-isay na natin itong negative 6, okay? So, again, kapag ang x ay negative 6, tapos dito naman ako sa second factor ko, negative 6 plus 1, ang sagot nun is negative 5. So, again, negative pa rin ang sagot natin. Okay? So, nakakahabol. And then, para po dito sa ating last na row, ang gagawin mo lang, nakamultiply kasi etong dalawang factors na to, di ba? So, ang kailangan mo lang gawin is to multiply yung dalawang signs natin. And negative times negative, the answer is positive. Okay? So, mamaya ipapaliwanag ko kung ano ba ang ibig sabihin ng mga yan. Okay? Punta tayo dito sa gitnang part natin or sa gitnang interval natin. Ang binigay ko na test value is negative 2. Pero again, pwede kayo magbigay ng kahit na ano basta nasa pagitan ng negative 5 at negative 1. So, kung negative 2 daw ang value ng x, magkakaroon ako ng negative 2 plus 5. The answer is positive 3. So, meron akong positive or plus dito. Okay? So, again, ang x pa rin ay negative 2. Negative 2 plus 1, the answer is negative 1. So, ang ilalagay ko dito ay negative. Okay? And then, katulad nung ginawa ko dito sa ating first column, i-multiply ko lang po yung dalawang signs natin para po dito sa ating last row. So, positive times negative, the answer is negative. Okay, nakakasunod. And then lastly, punta naman tayo dito sa interval na ito. Ang binigay ko na value ay 0, pero again, you can choose any value na nasa right side ng negative 1. Okay? So kung 0 daw ang x, 0 plus 5, that's positive. So we have positive. Okay? And then 0 plus 1, the answer is positive 1. So this is also positive. And then para dito sa ating last row, i-multiply lang po natin yung dalawang signs, positive plus positive. Ibig sabihin, the answer here is positive. Okay? So, kung mapapansin nyo sa ating screen, ang lang nakikita po natin dito ay puro signs lang na positive and negative. That's why tinawag po natin siya na table of signs. Okay? So, ang tanong na sa atin ngayon, after nating matapos yung table of signs, paano ko ma-determine yung solution natin? Okay? So, ganito kasi ang ibig sabihin niyan. Okay? Ito po ang concern natin lagi, yung ating last row. Dito natin makukuha yung sagot natin. So, ang ibig sabihin lang po niyan, yung ating mga critical values are the boundaries. Okay? Nung ating mga intervals. Ito po ay negative infinity up to negative 5. Ang sinasabi niyan, kapag plus dito, ibig sabihin nun, lagi pong positive ang answer. Okay? Laging positive ang answer kapag minultiply natin etong dalawang factors na to para dito sa interval na ito. Okay? Positive ang sagot. Now, punta tayo dito sa pagitan nila. So, kapag naman daw ang kinuha mong value ng x ay nasa pagitan ng negative 5 at negative 1, lagi daw po ang answer ay negative value. At pag pumunta ka dito sa interval na ito, negative 1 hanggang positive infinity, ang atin daw pong answer lagi ay positive na value. Okay? So, yun po yung ibig sabihin ng mga signs na nakikita natin sa last row at dyan po natin kukuhanin ang ating final answer. Okay? So, again, tandaan nyo ito, meron tayong positive dito sa left side, negative sa gitna, sa interval na nasa pagitan ng negative 5 and negative 1, at positive naman dito sa right side natin. Okay? Now, ang tanong, paano natin malalaman yung final answer? So, to get your final answer, babalikan nyo yung ating original na given. So, ang ating original na given ay x squared plus 6x plus 5 is greater than 0. So, titingnan nyo po ito, yung sign natin. So, ang naka-indicate dyan ay greater than 0. So, kapag greater than 0, ibig sabihin nun, mga positive values. Okay? So, kung positive values pala ang magsasatisfy dito sa inequality na yon, obviously, ang kukuhanin po natin na interval ay this one at saka this one. Okay? Bakit sila po? Kasi nga, ang sagot sa intervals na yan ay positive.
Okay? Sana nakukuha yon. So mamaya, bigay pa tayo ng another example para makuha. Okay? So ang tanong, paano natin maiibigay yung ating final answer in interval notation? So yung fourth step natin is to indicate na yung solution natin using the interval notation. So magiging final answer po natin is just your negative infinity up to negative 5. So kung mapapansin nyo, ito yung interval na sinulat ko kanina dun sa left side, 'di ba? Tapos gumamit po ako ng union. Okay? So kung maaalala nyo, ang union ginagamit natin para ipag-combine yung dalawang sets natin, 'di ba? So i-unite natin siya doon sa another interval natin, yung nasa right side, which is negative 1 up to positive infinity. Okay? So, ito yung interval natin doon sa right side natin. Okay? So, para hindi po malito, yung left side natin lagi pong negative infinity up to yung mas maliit natin na boundary. Tapos, yung right side naman po natin, laging yung mas malaking critical value natin up to positive infinity kasi pataas na ng pataas yung value nun or papuntang positive values. Okay po? So again, kaya ito yung naging answer natin kasi sa dalawang intervals na to, using the table of signs, positive po ang lumabas na final answers dito. Bakit natin kailangan ng positive? Kasi dun sa given inequality natin, naka-indicate po yung atin pong inequality or yung atin pong expression dapat ay maging greater than 0. Okay? So dahil positive dito sa inequality sa interval na to, positive sa interval na to, sila po ang nag-satisfy doon sa ating given inequality. And ito po ang magiging solution natin for this given inequality. So anong ibig sabihin yan? Lahat po ng numbers na nasa pagitan nito, negative infinity to negative 5 or mas mababa sa negative 5, not including negative 5, at mas mataas sa negative 1, not including negative 1, ay mga solutions ng inequality na ito. Okay? Question po or clarifications, pwede nyo pong isend sa akin, i-PM sa akin kasi nga wala na po tayong webinar for this topic. Okay? Let's have another example para po makita natin, okay, yung process uli natin or yung steps natin. So this time, meron akong x squared minus 2x less than or equal to 24. Okay, so yan yung pinapasolve sa akin na inequality. So balikan natin yung ating mga steps ulit. So ang step number 1 natin is to write the given in standard form. Obviously, yung given sa atin wala pa sa standard form kasi po hindi pa 0 yung nasa kabilang side. Okay? So kapag ginawa po natin siyang standard form, katulad lang nung ginagawa natin sa equation, edi i-transpose lang po natin yung 24 dun sa other side ng ating inequality. So positive siya dyan. Pag transpose po natin ay magiging negative na. Okay? Tapos, kopyahin lang natin yung sign natin na less than or equal to and then 0 na doon sa ating right side kasi nga po nawala na doon yung 24. Okay? So, kapag po nasa standard form na yan, mas madali na po nating ma-factor yung given natin para po makuha natin yung ating critical values. Okay? So, the second step is to find the critical values natin or the zeros of the left side of your inequality. So again, pinactor ko po ang x squared minus 2x minus 24. Ito po yung mga naging factors natin. Sorry. This should be less than or equal to. Okay, so palitan po natin. This is less than or equal to. Okay po. Tapos, after nating makuha yung mga factors, kunin na natin yung critical values or the values of x. So, para po makuha yon, kailangan lang po nating i-equate sa 0 etong dalawang factors natin. So, yung una, meron tayong x is equal to negative 4 kasi kapag in-equate natin to sa 0. Tapos, yung pangalawa, meron tayong x is equal to 6 kapag in-equate po natin ang x minus 6 sa 0. Okay? So, obviously, yung ating critical values for this one ay negative 4 and positive 6. Okay? And then, punta tayo sa ating third step. Ang third step natin is to
prepare your table of signs. So, puntahan po uli natin yung ating table of signs. Okay? So, sabi natin, kapag nagpre-prepare tayo ng table of signs, ang first na gagawin natin is ilagay natin yung ating number line and locate yung ating dalawang critical values. Okay? So, sabi natin, dapat po pag nilolocate yung critical values, mauuna po yung mas maliit or nasa left side yung mas maliit na value, tapos nasa right side yung mas malaking value. So, ang ating pong critical values, we have -4. So, siya yung nasa left side. Tapos, yung isa kasi is +6. Is obviously, mas malaki, kaya po siya ang nasa right side. Okay? So, that's our first step para sa ating table of values. Locate natin sa number line yung ating dalawang critical values. Okay? And then after that, isulat daw natin sa left side ng table of signs natin yung ating mga factors na nakuha kanina. We have x plus 4 at saka x minus 6. And then sa last portion po nung ating table of signs ay ilalagay po natin yung product ng dalawang factors na iyon. Okay? Then after that, punta na tayo dun sa paglalagay ng mga values natin. So bago po ilagay yung mga values, maglalagay lang po uli ako ng boundary dito para sa ating mga critical values. So obviously, sa x plus 4, pag -4, 0 na siya. Sa x minus 6, 0 po yung 6. Okay? And then, para lang po guide kayo dun sa mga intervals natin. Ang ibig sabihin po ng nasa left side na ito, that's from -infinity up to -4. Tapos yung nasa pagitan nilang dalawa, that's -4 hanggang +6. Tapos itong nasa right side ng +6, we have +6 up to +infinity. Okay? So para po tayo ay makapaglagay na ng mga signs dyan sa ating table, magbigay tayo ng test values natin. So again, pwede po kayo magkaroon ng ibang test values. It's up to you. Basta dapat nandun siya sa interval. Okay? So para po dito sa ating first interval na ito, nasa left side ng -4, I can use -10. Okay? If you want -6, -20, it's up to you. Walang problema. Then, para naman dito sa -4 up to 6, I can use 0. Diba? Nasa pagitan ng -4 and +6 ang 0. So, it's up to you. Pwede mong gamitin ay -1, +1, +2, +3. It's up to you. And then lastly, para dito sa ating right side na interval, meron akong mas mataas daw sa 6, diba? So, I can use +10. You can use 100, you can use +7, basta dapat mas malaki po sa +6. Okay? And then after that, dahil meron na ako mga test values, gagamitin ko na siya para dun sa mga signs natin. So, let's start. Kapag ang x natin ay -10, sinubstitute ko dito sa factors natin. -10 plus 4, that's -6. So, my answer is negative. Okay? Again, if my x is -10, magkakaroon ako ng -10 minus 6. That's actually -16. So, negative din yung answer ko dito. And then, para po sa ating last row for the first column, multiply ko lang po yung dalawang signs. Negative times negative, the answer is positive. Okay? Next, punta ako dun sa ating middle na interval. Ang ginamit ko na value ng x ay 0. So, if we have 0 plus 4, meron akong positive dito. Kapag meron akong 0 minus 6, the answer is negative. So, negative dito. At para again sa ating last row, multiply ko lang yung dalawang signs. Positive times negative. So, the answer is negative. Okay? And lastly, para sa ating last column, my value of x is +10. So, 10 plus 4, that's a positive value. And then, 10 minus 6, that's +4. So, again, positive yung sagot ko dito. And lastly, para dito sa ating last na entry na kailangan, multiply ko lang po yung dalawa natin na answers dito. Positive times positive, the answer is also equal to a positive value. Okay? Pagkatapos nating magawa yung table of signs natin, babalikan po natin yung given sa atin. Ang given sa atin ay x squared
minus 2x minus 24 less than or equal to 0. I suggest po na ang gagamitin nyo dito lagi ay yung kapag nasa standard form na. Yung 0 na lang yung nasa right side. Okay po? So, yung nasa standard form na po yung ating i-deal po lagi dito sa pagkuha ng ating final answer. Okay? So, kung mapapansin nyo, yung sign po na ginamit sa atin is less than or equal to 0. Ibig sabihin nun, ang magsasatisfy po dyan sa inequality na yan ay yung mga negative values or yung equal po sa 0. Kasi nga, less than or equal to 0. Okay? So, titingnan mo doon sa last row natin, alin po dyan ang sagot ay negative at saka including 0. So, ito po yun. Nasa gitna or nasa middle natin na interval. Tapos, obviously, ito pong ating mga boundaries, yun po ang magbibigay ng 0 na answer. Okay? So, para po sa ating final answer, again, the solution in interval notation. So, kung maaalala nyo, nasa gitna siya. So, paano ko siya isusulat? Our answer will be the interval from negative 4 up to negative 6. Okay? Now, mapapansin nyo, or itatanong nyo sa akin, Miss, bakit po hindi na lang parenthesis ang ginamit nyo po dito? Okay? So, may pagkakaiba po kasi yon. Okay? So, kapag po ang ginamit ko ay parenthesis, halimbawa, negative 4 up to 6. This should be positive 6. Okay? Bakit po magkaiba sila? So, ang ibig sabihin kasi kapag parenthesis ang ginamit ko, ang ibig sabihin lang niyan ay yung nasa pagitan lang talaga ng negative 4 to 6. Hindi kasama ang negative 4 at ang positive 6. Okay? Dito po sa final answer natin, dapat po kasama ang negative 4 at saka yung ating positive 6. Bakit? Kasi nga po, kapag ito po yung ating mga x na ginamit, 0 ang value ng ating inequality or ng ating expression. Eh sabi dito, dapat daw less than or equal to 0. Okay? So kung less than lang yan, ito dapat ang sagot ko. Pero dahil less than or equal to, dapat po ang gagamitin ko ay itong braces na ito. Okay? To indicate na kasama po ang negative 4 at positive 6 doon sa ating solution. Okay? Katanungan po or clarifications, pwede nyo pong isend sa akin via Messenger. Okay po, so dahil naman ito na yung ating last meeting for this 2021, nag-iwan lang po ako ng bonus homework. So ibig sabihin nun, kung sino lang po ang gustong mag-submit nito, that's additional 5 points po para sa inyo. Okay, so kailangan mo lang isolve etong given inequality na to. So, syempre, gagamitin natin yung step-by-step process na ginawa po natin kanina. Okay? So, you're given 2x squared minus x greater than or equal to 6. Okay? So, you have to write your complete solutions, yung mga steps natin, and answer on any clean sheet of paper. So, submit it hanggang mamayang 12 midnight po. Okay, so again, ang pwede pong mag-submit ay kung sino lang po ang may gusto. And syempre, kapag tama po yung naging answer nyo, meron po kayong additional 5 points sa ating performance task. Okay, so sana po lahat kayo makapagsagot kasi sayang naman yung 5 points. And syempre, para po mas ma-practice kayo sa pagsosolve ng quadratic inequalities. Okay? So that ends this pre-recorded video and that ends our discussion for 2021. Happy holidays to everyone. Enjoy your vacation.